Amber's POV. After ko makarecover sa mga pangyayari, inakay ako ni Peter pabalik sa classroom ko. Tumigil na ako sa pag-iyak pero ang sakit pa rin ng puso ko. Nasa harapan ko ngayon si Carlo at Cassandra. Tahimik na nakatingin lang sa akin. Masaya ako na nandito sila sa tabi ko. At alam kong may kaibigan ako masasandalan sa mga ganitong pangyayari. Like he was before. Inawakan ni Cassandra yung kamay ko at ngumiti. Hindi ko na mapigilang lumuha ulit. Sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Hindi ko talaga alam kung paano ako magiging okay. Kung mapipili ko kung sinong mamahalin ko, I guess I'll never gonna hurt like this. Siya, noon, ang nag-iisang kaibigan ko. Naiiyak na sabi ko. Siya lang palang nandyan para sa akin. Dagdag ko pa. Way back on my childhood days, binubuli ako ng mga kaklase ko dahil isa akong pure Chinese. Naranasan ko ng mabuli noon, purong Chinese sa mga kaklase ko. Palagi nila akong tinitingnan na para bang di ako kasama sa kanila. Sa isang international school ako nag-aaral na kung saan puro Chinese students na nag-aaral. Mabibilang mo lang yung mga hindi Chinese. Tinatanggap sila doon dahil may impluensya, makapangyarihan, at perang dinadala sa kanila ng mga pangalan ng bawat bata. At isa na ako sa mga batang yon. Tinawag nila akong malas sa pamilya namin. Hindi kasi ako pure Chinese at alakang ako ng isang Filipina. Namatay ang nanay ko pagkatapos niya ako ipanganak. Wala ako nakitang kahit isang picture niya. Pangalawa ako sa aming magkakapatid na babae. Meron kaming isang nakatatandang kapatid na lalaki. Ako lang ang half sa amin. Purong Chinese silang lahat. Kahit na iba ako sa mga kapatid ko, tinuring nila akong kapatid. Kabaliktaran naman ito ang aking lola, ang nanay ng aking ama. Anak sa labas ang tingin niya sa akin. Sabi ng lola ko magdadala daw ako ng masamang kapalaran sa pamilya namin. At para makaiwas sa malas, pinakasan nila ako sa business partner nila para na rin hindi kumalat ang pera ng dalawang pamilya. For my grandparents, they treated me as an instrument to bind a business contract. I was only 7 years old nang mamatay ang dad ko. Though it's a short time for the two of us, naramdaman ko ang pagmamahal ng isang ama. When I was 8, I did not realize that I will meet my prince. Simula pagkabata, binubuli na ako. I've never got to have a friend but I met him, Gabriel Wu. Isa siya sa mga schoolmates ko ng grade school ako. Grade 1 ako habang siya grade 3. Madalas akong mabuli at kadalasan ako ang pinagtatawanan sa school namin. Isang kalahating incheck na hindi alam ang mga tradisyon, wika at hindi malang tagapagmana ng pamilya. Ngunit isang araw, tumabi sa akin si Gabriel at naging tagapagligtas ko sa mga taong minamalit ako. Naalala ko pa ng mga panahong yon, recess na ng mga oras na yon. Mag-isa lang ako sa swing. Walang gustong makasama ako. Walang naglalakas loob na kausapin ako. Nizan ma? Nang zai jeled du shuma? How can you study here? Suddenly, someone stands in front of me. 3 batang babae. Di ko maintindihan ang sinasabi nila. Although meron kaming Mandarin class, hindi pa rin ako ganong bihasa. I only know the basics. Nishi bushi shinguren? You're not a Chinese. Dagdag pa nung isa. Hokushiku dugwaitai ni bushu jelly. Get lost, freak. You are not belong here. At sabay-sabay sila nagtawanan. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi nila. Tumingin ako sa ibaba at nalungkot. Walang gustong makasama ako. Unti-unti dumami ang tao sa paligid ko. Lahat sila pinagtatawanan ako. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko pero hindi ko alam kung paano. Natatakot ako. Wala akong gawnawa kundi ang tumungo. Freak! Freak! Paulit-ulit tong umaalingaw sa utak ko. Hindi ko na kaya. I want to defend myself from everybody nang may biglang, Tingshi ba? Stop it! Biglang tumigil ang lahat ng bata sa paligid ko sa pagtawa. Pagtingin ko may nakatayo sa harapan ko. Nag-alisa ng lahat ng bata. Na naiwan ako at yung batang lalaking nasa harapan ko. Humarap siya sa akin and kneel down. Are you okay? He asked. Hindi ko alam pero bigla na lang akong umiyak. Umiyak ako ng umiyak ng mga panahong yon. Then he taps my head. Hayaan mo na sila. Nandito lang ako sa tabi mo. Di kita iiwan, promise. Those words, it made me stop from crying. That guy is Gabriel. Nang kumalma na ako, inihatid ako ni Cassandra at Carlo pa uwi. Pinapasok ko sila sa loob ng bahay para ipakilala na rin kay mama. Kalurki ka, Zhao? Ang laki naman ng bahay ng in-laws mo. Bongga! Manghang-manghang sabi ni Carlo. Ano ka ba, Chess? Napakaingay mo. Baka mapagkamalan tayong bundok niyan, ha? Pagsaway naman ni Cassandra sa pinsan.
Papasok na kami sa loob mismo ng bahay nang biglang bumukas ang pinto. It was Mama. Oh, Amber, bakit parang namamaga ang mata mo? Umiyak ka ba? Pag-aalalang sabi ni Mama. Ngumiti ako. Ah, hindi po, Mama. Napuwing lang po. Napansin kong napatingin to sa lugaran ko kung nasan si Carlo at Cassandra. Sila nga po pala mga kaibigan ko sa school, si Carlo at Cassandra. Pakilala ko pa sa magpinsan. Ay, hello po tita, ang ganda-ganda niyo po. Papuri naman ni Carlo kay Mama. Naku, bolero naman tong kaibigan mo. Kinikilig na sabi ni Mama. Ay tita, bolera po, hindi bolero. Isa po akong Diyosa. Proud pang sabi ni Carlo. At nagtawanan nga kaming lahat. O siya, pumasok na kayo dito sa loob. Ipaghahanda ko kayo na makakain. Tuwang-tuwang sabi ni Mama. Pinaupo ko sila sa sofa habang hinihintay yung ipinahandang pagkain ni Mama. Masayang nakikipagkwentuhan si Mama kay Carlo at kay Cassandra. Naku, masayang masaya ako at may kaibigan na naidala dito si Amber. Nung bata kasi to, hindi ko alam kung may kaibigan siya sa school niya. Pagsasaad ni Mama. Naku, ay napakabait po't maalalahanin ng kaibigan niyang si Amber at masarap pa pong magluto. Papuri sa akin ni Cassandra. Napangiti ako sa sinabi niya. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kaibigan sa tanang buhay ko at sobrang saya ko. Dumating na yung pagkain. Marami pang napagkwentuhan si na Mama. Nagtawanan namin kaming lahat dahil sa mga kwento at patawa ni Carlo. Bumalik kayo dito ulit ha. Nakakatuwa talaga kayo mga kabataan ngayon. Tuwang-tuwang sabi ni Mama. Masaya ako at masaya ngayon si Mama dahil nakilala ko ng mga kaibigan. Kahit papaano na wala ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Tita, pwede po ba naming isama ngayon si Amber? Paalam ni Carlo. Nagulat pa ako nang biglang sabihin niya iyon. Hindi ko alam ang planong yon pero nakita ko ang ngiti ni Mama. That's great. Sige, isama niyo si Amber at na makalabas naman siya at makapagsaya. Tuwang-tuwang sabi ni Mama. Nagbihis muna ako bago kami umalis ng bahay. Masayang masaya si Mama at meron akong dalawang kaibigang naipakilala sa kanya. Sumakay na kami sa kotse ni Cassandra. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Saan ba tayo pupunta? Usisa ako. Nakaupo ako sa backseat habang si Carlo naman nasa passenger seat at si Carla ang nagdadrive. Basta, gusto namin mawala naman kahit saglit lang yung nararamdaman mo. Alam namin masakit para sa iyon kung gusto ka namin mapasaya, sabi ni Cassandra habang nagdadrive. Napangiti ako sa sinabi niya. Ganito pala ang pakiramdam kapag mayroong kaibigan. May karamay ka sa nararamdaman mong sakit. Kahit papaano'y gumagaan ang pakiramdam ko. Dilala nila ako sa isang salon. Anong gagawin natin dito? Tanong ko nang paupoy nila ako sa harap ng salamin. Makeover! Sabay nilang sabi. Ha? Hindi ko naman kailangan nun. Ayoko. Nagpapumilit akong tumayo doon sa upuan, pero pinipigilan ako na magpinsan. No, Amber Zhao. Woo! It's time for you to relax and feel like a queen. Since when did you visit a salon and pampered yourself? Tanong ni Cassandra. Di ko na sinagot ang tanong niya. Ayoko ng mga ganitong bagay. Di ako sanay. Come on, sis. We just wanted to relieve from stress. Malay mo baka dahil dito mapansin ka ni Fafa Gabriel. Encouraged ni Carlo. Natigilan ako doon. Mapapansin ba niya ako? Kung gagawin ko kaya, mapapansin niya ba ako bilang asawa niya? Sa wakas, makikita niya ba ako sa kanyang mga mata? May kung anong pumipintig sa aking puso. Nagsasabi sa akin na gawin ko to. Sige, pumapahig na ako. They start with my hair. They trimmed it. Then we go on a hair treatment. After that, we proceed to facial, then massage, foot spa, manicure. My whole has been pampered and they applied makeup on my face. OMG! Amber Zhao, you look so stunning. Papuri ni Carlo. Now let's go to the mall. Aya naman ni Cassandra. Teka, ano naman gagawin natin sa mall? Nasabi ko habang hinihila ako ni Cassandra palabas ng salon. Basta, sumama ka na lang. Hindi ako mapakali. Mag-aalas 5 na rin kasi. Baka dumating na si Gabriel ng bahay. Gusto ko siyang makita. Gusto kong tanungin yung tungkol sa kanina. Wala na ako nagawa pa. Hinila nila ako papasok ng kotse at dinala sa mall. Nasa isang butik kami ngayon at namimili ng mga damit. Ano ba sa dalawang to? Namimili si Carla ng mga damit. Zhao, try this one, dali, he uttered. Hinila niya ako papuntang dressing room. I take it off from the hanger at isinuot ito. Tumingin ako sa salamin. Hindi ako makapaniwala sa sarili ko na ako ang nasa harapan. I never got the chance to look at the mirror and praise myself but this time, sobrang ganda ko sa suot kong dress.
Amber, tapos ka na ba? Narinig kong tinatawag na ako ni Carlo. Ah, oo. Dali! Labas ka na dyan, sis. Gusto kong makita. Excited ang tono ng boses niya. Lumabas na ako. Nakita ko si Carlo nakatayo at hinihintay ako. Oh my gosh, you look gorgeous! Papuri nito. Di ko alam na ang ganda pala ng figure mo, girl. Kalurky ka. Sabi pa ni Carlo. Hindi ko rin alam sa sarili ko. I'd never been dressed up like this before. The gold stones and sequences of the dress with the blue ribbon at the edge top of it. This is a tube one and it's above the knee. It's kind of revealing but it looks so elegant. My God, you look so gorgeous, Amber. Naku, itry mo na itong mga to. Dali! Pinag-aabot sa akin ni Cassandra yung mga hawak niyang damit. Halos 1 oras din yata kaming nagsusukat. Lahat yon binili namin. Pinasuot nila sa akin yung una kong sinukat. Hindi ko alam pero hindi ako komportableng isuot to sa harapan ng maraming tao. Pakiramdam ko pinagtitinginan nila ako at ayoko ng ganong pakiramdam. Ano ka ba, girl? Chin up. Gayahin mo ang peg ko. Proud sa sarili. Sabi naman ni Carlo habang naglalakad kami. Nakakaya kasi. Tingnan nyo, pinagtitinginan ako ng tao. Hiyang-hiyang sabi ko. Ano ka ba, Xiao? Kaya sila nakatingin sa'yo kasi ang ganda-ganda mo. Cassandra uttered. Talaga? May pag-aalinlangan ako. Tumango lamang sila at dinala naman nila ako sa isang shoe shop. Eto, sukat mo to, sabi ni Cassandra. Tinignan ko yung sapatos na pinapasukat niya sa akin. It's kinda high. Hindi ko alam kung ilang inches but I'm not into wearing these kinds of shoes. I only wear flat ones. Baka naman matapilok ako niyan, sabi ko. Hindi, please Xiao, itry mo na. Pagmamaktol ni Cassandra. Hindi ako makatanggi so I decided to wear it. Well, it fits to me. It's a gold pump shoes. Bumagay siya sa damit na suot ko pero hindi ko alam kung gaano katagal ako makakalakad suot ang sapatos ito. Binili na namin yung sapatos. Pinasuot din nila sa akin yung sapatos. Nasa kalsada kami. Wala akong ideya kung saan kami pupunta. Halos madilim na. Gusto kong umuwi at maganda ng hapunan para kay Gabriel. Just to think of how stupid I am. Loving someone who can't see me through. Loving Gabriel is the most painful thing I ever do. Nagpark kami sa isang bar. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko kay Cassandra at Carlo. We're gonna have some fun, sis. You know, drinks, dancing, sabi ni Carlo. Hindi pa ako nakakapasok sa isang bar. I don't know what it looks like at kung anong ginagawa ng mga tao sa loob. Buwaba na ako ng sasakyan. Natatakot ako. It feels like I'm going to enter a new world. Napansin ko na lamang na nauna nang naglalakad, papasok ang magpinsan. Zhao, tara na sa loob. Aya nila sa akin. Huminga ako ng malalim at naglakad papunta sa kanila. I don't know what I'm doing right now pero gusto kong mawala yung lungkot na nararamdaman ko ngayon. Gusto ko lang makalimot kahit ngayong gabi lang. Pagpasok sa loob, may kakaibang atmosphere akong naramdaman. Kakaibang pakiramdam. The lights went dim. The disco ball is same as the stars glittering the dance floor. Ang daming tao sa paligid. Some were dancing, some were drinking, and some were making out. It's dark to see clear things here. Umupo kami sa counter. Blue Lagoon, 3, sabi ni Cassandra. Nagmix naman ng drinks ang bartender. Inilibot ko ang paningin ko sa buong lugar na nakikita ko. Ang tayong nakikita ko lang madilim at makukurin na ilaw. Ang ingay ng malakas na musika. Lahat ay bago. We're sorry we bring you here, Zhao, sabi ni Cassandra. I smiled. Okay lang. Gusto kong makalimot kahit ngayon lang. Inawakan ko yung kamay ni Cassandra. Thank you for this day. I look into her eyes pero umiwas siya ng tingin. It made me worried a bit. You see, Zhao, we want the best for you as your friend. Ayaw ka naming nasasaktan at nagpapakamartir dyan kay Gabriel, sabi nito. Hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi niya? So we decided to bring you here, Carlo added. At Gabriel's world, sabi ni Cassandra. Ano? Gabriel's world? So dito pa na nagpupunta si Gabriel tuwing gabi. Kaya siya talagang laging lasing? Is he one of these people? Hindi ko alam. Napakarami ko pa palang di alam sa asawa ko. It feels like I'm not part of his world. I am miles away from him. Kinuha ko yung isang basong cocktail na in-order ni Cassandra. I drink it straight. This is the first time I drink. It tastes like bitter with mixture of sweetness, like what I'm feeling right now. Please, I need harder than this, nasabi ko. Iniabot sa akin ng lalaki yung order ko, but Cassandra suddenly holds my hand. Hindi, Zhao, pakiusap.
Huwag mong lunurin ang iyong sarili sa mga inuming to. May gusto lang kaming mapagtanto mo. Gusto lang naming malaman mo ang totoo. Hindi ko maintindihan, Cassandra. I don't understand everything. Akala ko ba we're here to have some fun? Medyo napataas ang tono ng boses ko. Biglang lumapit sa amin si Carlo. Hindi ko alam na umalis pala to. May ibinulong ito kay Cassandra pero hindi ko alam kung ano. It made them look so serious at me. It made me scared. Amber, you need to see this. Inila niya ako palayo doon sa kinaupuan ko. Dinala niya ako papunta sa dance floor. Tatanungin ko sana si Cassandra kung saan kami pupunta pero napako ang mga paa ko sa sahig na makita ko siya. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Just like what I feel kanina sa parking lot pero this time mas masakit. Nakikita ko si Gabriel na sumasayaw sa dance floor kasama ng ibang babae. Mas lalong sumasakit ang puso ko gaya kanina. Hindi ako makahinga. Makita siyang ganito. Napaatras ako at naramdaman ko may natakpan akong paa mula sa likod ko. Nagulat ako na makita kong si Peter pala yon. He looked so serious. Inawakan niya yung braso ko at hinila papalapit sa kanya. Naagip muli ng aking mga mata si Gabriel. Tumutulo ang mga luha ko habang pinagmamasdan siya. Hinahalikan ng isang babae which is not me. Bakit ganon? Totoo ba yung nakita ko? Was that really Gabriel? Hindi ko na namalayan. Hinihila na pala ako ni Peter palayo doon. Nakarating kami sa labas ng bar. Iyak ako ng iyak. Sobrang sakit. At patagal ng patagal lalong sumasakit. Bigla ako niyakap ni Peter. I'm sorry, Amber. Sinabi niya ang mga salitang iyon na maraming beses sa araw na ito. Naalala kong unang pagkikita namin. Bigla ako natawa at kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Ano ba yan? Dati ako yung humingi ng sorry sa'yo. Ngayon ikaw naman ang humingi ng sorry sa akin for no reason. Then I forced my laugh to remove my tears. Pinunasan ko yung luha ko. I looked at Peter and smiled. Everything is going to be fine. Don't worry about me. At naglakad na ako pabalik ng bar. Hindi ko alam pero para akong tangang bumalik pa sa loob ng bar at makita yung lalaking mahal ko na masaya na sa piling ng iba. Napakatanga ko nga siguro. Pero mahal ko talaga siya kahit ano pa mang panglolokong gawin niya. Iintindihin ko. Uunawain ko siya hanggang sa dumating na yung panahon na mamahalin niya rin ako katumbas ng pagmamahal ko sa kanya. Bumalik ako sa counter at umorder ng maiinom. Zhao, hindi ka namin dinala dito para maglasing. Tama na. Awat ni Cassandra. Hindi ko talaga alam na ganito palang lasa ng alak. Tinatakpan nito ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Nilulunod ako nito. Please, let me do this just this once. I want to forget everything. Then ininom ko yung natitira sa baso. I want to ease the pain that I'm feeling right now. Tumayo ako. Medyo nahihilo. Para akong umikot na maraming beses nang di umaalis sa posisyon ko. My feet leads me to the dance floor. Hi, are you alone, pretty lady? May biglang kumausap sa akin. I know I'm still conscious but I'm really dizzy. Let's dance. Hinila ko yung lalaki papunta sa gitna ng dance floor. I know what I'm doing. I'm feeling wild and crazy. Biglang hinapit ng lalaki ang bewang ko papalapit sa kanya. Ahalikan niya na sana ako na may biglang humawak sa kamay ko. It makes my heart beat so fast. Don't you dare touch my wife. Nag-blur ang lahat. Nagising na lang ako, nasa kama na ako. Ang sakit sa mata ng sikat ng araw. Nakaramdam din ako ng sakit ng ulo. Ano bang mga nangyari kagabi? Hindi ko na maalala yung mga nangyari kagabi. Pero ang alam ko lang, nakita ko si Gabriel kissing someone. Bigla na naman ako nakaramdam ng kirot sa puso ko. Nagulat ako nang bumukas yung pintuan ng kwarto. It's Gabriel. At may hawak siyang tray ng pagkain. Naglakad siya papalapit sa akin at umupo sa gilid ng kama. Anong ginagawa niya rito? Pinagbastan ko lang siyang ihain sa harapan ko yung pagkain. Ano bang nasa isip mo at nag-inom ka kagabi? Kailan ka pa natutong pumunta doon at maglasing? Galit na sabi ni Gabriel. Napatungo ako. I remembered. Nakipagsayaw ko sa dance floor with a stranger and was about to kiss me but someone suddenly grabbed me and take away. I remember it was Gabriel. Anong ginagawa mo pa dito? Tanong ko. Tinignan niya ako ng masama. Ha? It's Saturday. Di ba may training ka ngayon? I said, yes. May training siya ngayon sa office. Nag-train siya ngayon si Gabriel para maging CEO ng kumpanya. Nag-absent ako. Then iniabot niya sa akin yung gamot. Inumin mo yan. Pampawala ng hangover. He added. I took the medicine. Then, inabutan niya ako ng isang basong tubig at ininom ko. Kumain ka na, he said. I followed his order. It made me feel so awkward.
Nahiya ako sa inasal ko at nasasaktan ako sa nakikita ko ngayon, si Gabriel. The fact that I saw him with another girl last night. Gusto ko siyang tanungin. Gusto kong ilabas lahat ng itinatago ko nararamdaman, but I don't have the guts to do that. Nang matapos na akong kumain, iniligpitan ni Gabriel yung pinagkainan ko. Magpahinga ka na muna. Tawagin mo na lang si Manang kung may kailangan ka. Akmang palabas na ng pintuan si Gabriel. I act so crazy. Niyakap ko siya mula sa likod niya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit ginawa ko yun. Hindi ko alam kung bakit ko siya niyakap ngayon. Dapat nagagalit ako sa kanya ngayon, pero bakit parang wala akong kakayahang magalit sa kanya? Bakit mahal ko pa rin siya? Bakit patuloy pa rin sa pagtibok ang puso ko kapag kasama ko siya? Inigpitan ko yung pagkakayakap ko sa kanya. I love you, Gabriel. Mahina akong sabi. Naramdaman ko yung pagkakayakap ko sa kanya. Naramdaman kong hinawakan niya yung kamay ko, but he tries to release it from locking on him. I'm sorry, Amber. That's all he said to me. At lumabas na nga siya ng kwarto. Naiwan ako mag-isa. Ang sakit-sakit. Bakit di mo ako kayang mahalin, Gabriel? Ang pagmamahal sa taong hindi ka mahal pabalik ay parang pagyakap sa isang cactus. Ang higpit ng hawak mo, mas masakit. Someone's POV. Yes, sabi ni Monica kay Gabriel. Noong una hindi pa maintindihan ng binata ang mensahe ng dalaga sa kanya. Nasa loob sila ng classroom. Magkatabi ng upuan habang iba nilang klase ay hindi sila pinapansin. What do you mean by yes? Curious sa tanong pa ni Gabriel. Napangiti si Monica at tumarap kay Gabriel. I said yes. Sinasagot na kita. Sabay hawak sa pisngi nito. Hindi alam ni Gabriel kung anong i-react sa sagot ng dalaga. Matagal na kasi niya itong nililigawan at hindi niya inaasahan na bigla na lamang out of the blue ay magbibitiw ito ng ganong salita sa kanya. Really? Inawakan ni Gabriel ang kamay ni Monica na nakalapat na sa kanyang pisngi. Ngumiti lamang si Monica. Si Monica Shi, isang sikat na business entrepreneur at fashion designer. Kilala sa business world dahil at a very young age, successful na ito at may sarili ng clothing line na sikat sa panlasa ng mga kababaihan. My gosh, Gabriel, I really can't believe after our graduation, you will be handling your family's own business. Ngumiti ito at tinawakan ng kamay ni Gabriel. You should be proud and treasure that reputation. It will be a disgrace for me as well, you know. Alam ni Gabriel na pinahalaga ni Monica ang reputation nito sa mata ng publiko, kaya isang malaking kahiyan ko ang magiging boyfriend na isang walang kwentang tao. Career and ambition ang highest, ko ang magiging boyfriend ay isang walang kwentang tao. Yun ang highest priority ni Monica higit sa lahat. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Gabriel nang maalala ang asawa. Are you really sure about this, Monica? Pag-aalalang tanong ni Gabriel dito. What do you mean? Naguguluhang tanong nito. You know that I'm already married. Simpleng sabi ni Gabriel. Yes, umpisa pa lang alam na ni Monica na may asawa na si Gabriel, but it doesn't pressure her a lot. She does not even care about Gabriel's wife. All she cares about is her love for the guy. Remember what I've said to you before? She grins at him. Flirt whoever slot you want. Date whoever you want. But when it's our time, just only the two of us. Then she gives a peck on his lips. Ganoon ang pag-iisip ni Monica. Wala siyang pakialam kung sino-sino pang mga babae sa paligid ng flings ni Gabriel, but the rule is, kapag oras silang dalawa, sa kanilang dalawa lamang. But this time it's different. Ngayong tila ginawa ng opisyal ni Monica na magkasintahan sila, maaring may mabago at masira. It's either darating si Gabriel sa point na pipili siya between Monica and Amber. Pero papaano ang asawa ko? Hindi ba makakasama sa image mo na ang dinidate mong tao ay kasal na? He worriedly said. Monica laughs. Come on, Gabriel. I have no plans to be your mistress or something. She laughs again. Alam ni Gabriel at malinaw sa kanya na mahal niya si Monica, but it's his conscience bothering him, knowing that Amber is hurting for all those years. Alam niya mahal na mahal siya ng asawa niya while him, crazily in love with someone else. Hindi mo siya mahal, tama? Diretsong sabi ni Monica sa mga mata niya. Naparami yung niluto ko kanina. I know you don't like packed lunch at school pero naisip ko na gawan ka today. So I hope you like it. Sige, bye. Gabriel remembered his wife. Pilit niyang itinatago sa harapan ni Monica ang ngiti nito ng maalalang asawa. Mahal ko ba siya? Napaisip si Gabriel. Pero bago pa man niya sagutin ang tanong, bigla na lang kumapit si Monica sa kanyang mga braso. Alright,
I will never ask that stupid question. Ipinatong niyang ulo niya sa balikat ni Gabriel. Alam kong ako ang mahal mo. Mahal kita, Gabriel. Huwag mo akong paiyakin, okay? Tumunog ang bell. Lunch break na. Isa-isa na naglabasan yung mga estudyante sa classroom para kumain ng lunch. Where do you like to eat, Gabriel? Tanong ni Monica sa boyfriend. Anywhere good. Simpleng sabi nito. Nagsipagdatingan na rin yung iba pang kabarkada ni Gabriel. Sup, dude? Bati ni Skater. Nakipag-appear lang si Gabriel. Still, he doesn't look like in the mood. Napansin na ito ni Monica. Are you okay, Gabriel? Inawakan niya magkabilang balikat ito na para bang minamasahe. Oh, dude! Since when you two become sweet? Tanong naman ni Jack. Well, we are now officially couples. Pagmamalaking sabi ni Monica sa mga kabarkada. Wow, unbelievable! Tuwang-tuwang sabi ng tropa. Ang totoo, hindi naaalis sa isipan ni Gabriel ang tanong ni Monica. Paulit-ulit ang tumatakbo sa isipan niya. Hey, where's Peter? Seems like bihira na lang siyang sumama sa atin na. Sita ni Monica. Biglang bumalik sa katinoan si Gabriel. Alam niyang malapit na sina Peter at Amber sa isa't isa. Hinayaan niyang maging malapit na magkaibigan si Amber at ang best friend niya dahil naisip niya mabuti ito para kay Amber. At least meron itong may tuturing na kaibigan at masasandalan bukod sa kanya. Alam niya kung anong uri na nakaraan mayroon si Amber. Ang madilim at malungkot na nakaraan ay gusto niyang magbago para kay Amber. Ayun, may kinalolokohang second year college. Pagtatampong sabi naman ni Cindy. Really? I thought siya ang goody-good boy sa atin. Now he's courting someone? At mas bata pa sa'yo, Cindy. Pangaasar ni Monica. It made Cindy pissed off. Shut up! Ikaw nga dyan. Never mind. Alam ng mga kaibigan ni Gabriel na may asawa na siya, but they never met Amber. Ayaw niyang madamay si Amber sa barkada niya. Gusto niyang mahanap ni Amber ang sarili niya. At sa kabutihang palad ngayon si Amber, nagkaroon ng talong kaibigan. Cassandra, Carlo, at ang kanyang matalik na kaibigan na si Peter. Balak na sana nilang lumabas nang biglang pumasok si Peter ng room at hingal na hingal. Dude, saan ka ba galing? Tanong ni Skater. May kinuha lang ako, he said with a different smile. A smile of someone who is in love. Kinuha? Baka naman ka may pinuntahang babae. Sarcastic na sabi ni Cindy. Come on, Cindy. Huwag ka na nga magselos. Nandito na naman si Peter eh. Monica cheers her friend. Tss, sana di ka na lang sumama ngayon at doon ka na lang sa chinita mong chick. Galit na sabi ni Cindy. Peter cannot talk, but he can't keep his smile. While Gabriel, he was just looking at his best friend, observing him. Wow, chinita? Ipakilala mo naman sa amin yan, dude. Maganda ba? Tanong ni Skater. Kayo na ba? Sita naman ni Jack. Cut it out, guys. I had enough. Tara na. Then, lumabas na si Cindy ng classroom. Gabriel Wu, Skater Gomez, Cindy Ocampo, Jack Morales, Monica Shi, and Peter Chua. These are the 6 fourth-year college students na kilala ang mga surnames dahil sa kung anong merong negosyo ang bawat pamilya nila. Mayayaman at makapangyarihang mga estudyante. All they do is kill time and have fun. Wala silang ginawa kundi magpakasaya sa buhay hanggang sa dumating ang time na ipasa na sa kanila ang pamamahala ng kumpanya. Sa isang restaurant sila nagpunta para kumain ng lunch. Are you not going to order? Tanong ni Monica kay Gabriel. He smiles at her at umiling-iling lang. Are you sure? Pangulit ni Monica. Yeah, I've got packed lunch, sabi ni Gabriel. Ayaw niyang masayang yung packed lunch na inihanda ni Amber para sa kanya. Kinuha niya yung lunchbox sa loob ng bag niya. Binuksan niya yung lunchbox. Bumungad sa kanya yung nilagang baboy. Naparami yung niluto ko kanina. I know you don't like packed lunch at school, pero naisip ko gawan ka today. So I hope you like it. Sige, bye! Di mapigilan ni Gabriel na hindi mapangiti. Wow, dude! Mukhang masarap yung baon mo ah. Napatingin si Gabriel sa kabilang side. It was Peter. Naalala niya. Pareho ng kung anong meron siya ngayon sa harapan niya. Ang meron si Peter na ulam. Because they've got it at the same girl. Tinignan lang niya si Peter and he's still not refraining from that smile. Pahingi ako. Sabi naman ni Skater as he was about to dig a spoon at Peter's lunch. Ayoko nga. Pagpigil ni Peter. Sige na, Peter. Patikim naman kami. Niluto ba yun ng chick na kinalolokohan mo? Asar naman ni Jack. Napailing na lang si Peter sa mga pinagsasabi ng kaibigan. Nabaling naman ang tingin niya kay Gabriel. Now they were both looking at each other. Napatingin si Peter sa pagkain ni Gabriel. They have the same lunch. Peter smiles.
It is nice, dude. Nagbabaon ka na pala ngayon? Sabi ni Peter sa kaibigan. Di na lang to pinansin ni Gabriel at sinimulan ng kainin yung pagkain niya. Lalo siyang napangiti nang matikman niya yung nilagang baboy na gawa ni Amber. Meron kasi itong kakaibang lasa. Hindi isang ordinaryong nilagang baboy lang. She added mushroom soup in it. Looks like masarap yung pagkain mo at napapangiti ka, honey, Monica suddenly uttered. Gabriel smiles. Gawa ba yan ng asawa mo? She added. In her tone, there is the sound of jealousy. Yeah, I have to accept this. Pinaghintay ko siya kagabi and I felt guilty dahil hindi ko siya nasabayan mag-dinner last night. That's the truth. Gabriel feels so guilty about last night. Late na kasi siya nakauwi kagabi at di niya na naabutan si Amber sa dining table. What made him even more guilty is when he was about to knock at her room but he heard him crying and he knows to himself na siya ang dahilan kung bakit umiiyak ang asawa. But I bet you enjoyed last night. Mahinang sabi ni Monica sa ilalim ng tenga niya. Yes, magkasama sila ni Monica last night, having fun and making out. So how come he can go home so early for that? Tsaka utos ng mama ni Gabriel na umuwi na maaga. May respeto siya sa kanyang ina. Nginitian niya si Monica para mabawasan ang selos ito sa mga mata nito. Hey! Inilagay ni Monica isang braso niya sa leg ni Gabriel at lumapit sa kanya. Pwede na tayong lumabas ulit mamayang gabi. Ano sa tingin mo? Bulong ni Monica. Hindi alam ni Gabriel na nakatingin sa kanila ang matalik niyang kaibigan. Parang nasasaktan si Peter na nakikita silang magkasama ng ganon. Well, it doesn't mean na may nararamdaman din siya kay Gabriel or kay Monica. Si Amber ang inaalala niya. Pakiramdam ni Peter siya si Amber ngayon at nakakaramdam ng kirot sa puso. Hey, look at the guys! Suddenly, Cindy uttered. Bakit parang pareho yung baon ni Gabriel at Peter? Pagtatakang tanong nito. All through the meal, ngayon lang nila ito napansin. Others agree. Napatingin si Monica kay Gabriel nang may pagdududa. Mukhang may naisip siya sa pagitan ni Gabriel, ng kanyang asawa, ni Peter, at ng babaeng naging kinababaliwan ngayon ni Peter. Oo nga, bakit pareho kayo ng pagkain ni Gabriel? Monica asked Peter. Baka nagkataon lang. Peter covers up. Samantala, walang pakialam si Gabriel kung malaman ng mga kaibigan nila ang dahilan kung bakit sila magkaparehas ng pagkain dahil sa isang babae lang naman ito galing, kay Amber. Ganun ba? Monica uttered. Madali kasing maniwala si Monica sa mga kalokohan ng barkada. Konting biro lang dito, akala mo para sa kanya ay totoo talaga. For short, walang joke sa kanya. Slow siya pagdating sa mga biroan. Hindi na ito ulit pinansin ng barkada at tinapos ng pagkain. Bumalik sila ng school para sa afternoon class nila. Ano nga kaya ang nararamdaman ni Gabriel para kay Amber? Ano ang mangyayari ngayong kasal pa siya pero kasintahan niya na si Monica? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.